Ang kaluwalhatian po ng Panginoon ay sumaating lahat sa umagang ito. Ako po muli si Brother Willie Leonardo. Samahan po ninyo akong basahin ang ating teksto sa Psalm chapter 8 verse 3 to 6. Title po ng ating aralin ay Who Am I? Sino ako? At ang layunin natin ay makilalang lubusan ang sarili. Gayun din, malaman natin ang dahilan nitong ating buhay. Psalm chapter 8, verse 3 to 6. Kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin, iyong inilagay, ano ang tao para iyong alalahanin? At ang anak ng tao para iyong kalingain. Gayunman ginawa mo siyang mas mababa kaysa anghel. Pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at ng karangalan. Binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong kamay. Sa ilalim ng mga paa ay inilagay mo ang lahat ng mga bagay. Naitanong na po ba ninyo sa inyong sarili kung sino ka? Ang tanong na ito ay mahalaga at kailangang masagot. Sino ako? Ano ang dahilan nitong aking buhay? Saan ako nagmula at saan ako patutungo? Itinanong din ito ni Haring David habang pinagmamasdan niya ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa kalangitan. Pinuno niya ang buong kalawakan ng mga bituin walang bilang. Inihanay ng maayos upang kaningningang kagandahan ng bawat isa ay mabilang. Gayun din matawag sa kani-kanya lang mga pangalan. Isaiah 55:8. Sinabi ni David na ano ang tao para iyong alalahanin at anak ng tao para iyong kalingain. Gayunpaman, pinili pa rin ng Diyos ang tao para pamahalaanan ang lahat ng kanyang nilikha dito sa lupa. Pinutungan ang kanilang ulo ng karangalan at ng kaluwalhatian. Sinabi pa ni David na ginawa mo ang tao ng mas mababa ng konti sa mga anghel. Sa iba pong salin ay, For you have made man little lower than God. Nilikha ng Diyos ang tao sunod sa Kanya. Bilang tagapamahala, kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Halimbawa, si Joseph, inordain ni Pero para maging gobernador sa buong Ehipto at naging pinakamakapangyarihang tao sa buong lupain, sunod sa kanya. Gayon din si Moises, ipinadala niya doon sa Ehipto para alisin sa pagkaalipin ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moises na isusugo kita sa harapan ni Paraon na parang Diyos. Tulad ni Joseph, isusugo tayo ng Panginoon sa sanglibutan, larawan ng Ehipto at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sa iyo para sa Ebanghelyo. Ibibigay niya ang mga bukiring tuyot, matigas, mabato at matinik, mukha ng rebelyon, kalupitan, kalungkutan at kahirapan. Ngunit pananariwain kung una ang kanilang mga puso, susumbatan, susugatan hanggang sa sila ay sumuko, katulad ng ararong matalim na pararaanin ko sa kanilang mga puso. Ipapaalala ko rin sa kanila ang tinanggap nila sa aking kaawaan at kahabagan upang ang mga bato ng kalupitan ay kanilang ibaba at bitawan tulad ng suyod sa bukid na naghihiwalay ng bato sa lupa. Hindi ko na ipasisingil ang kanilang mga utang na hindi mabayaran. Pauwiin ko ang kanilang mga anak na isinangla at ginawang alipin upang ang tinik ng kalungkutan at ng kahirapan ay huwag nang makasakit sa kanilang mga paa at sa kanilang tagiliran. Isusugo tayo ng Panginoon sa harap ng kanyang mga kaaway
upang palayain sila na mga inaalipin ng kasalanan. Bigyang paningin silang mga bulag, bigyang pakinig silang mga bingi, at ang mga pipay magkapagsalita na muli. Ang mga pilay ay makalakad na muli. Sasabihin mo sa kanya na nasa banig ng kamatayan, magbangon ka at siya ay muling mabubuhay. Nilikha tayo ng Diyos, sunod sa Kanya bilang tagapamahala, kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Kalakip niyan, nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Genesis 1:26-27. Then the Lord said, "Let us make man in our image, according to our likeness." So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang wangis. Ibig sabihin, tayo ay mayroong pagkakamukha, pagkakahawig sa Kanyang kalikasan. Kalikasang moral, kalikasang spiritual at intellectual. Moral, nakakaunawa tayo ng tama at ng mali, ng mabuti at ng masama. Halimbawa nito ay si Joseph. Hindi niya ibinigay ang kanyang sarili sa tukso ng asawa ni Potiphar. Gayon din, spiritual, mayroong tayong kakayanang tumanggap ng mga bagay na spiritual at gumawa ng mga bagay mula sa Diyos. Tulad ni Joseph, ipinaliwanag niya ang panaginip ni Pero at ang panaginip ng dalawang kasamahan niyang preso. At ganoon din, intellectual, meron tayong kakayanang umunawa sa mataas na antas katulad ni Joseph na puno ng karunungan, ng kaalaman, napaunlad niya ang agrikultura ng Ehipto, kung kaya naging masagana ang Ehipto sa loob ng 7 taong taggutom. Kalakip niyan, nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Gayon din, hiningahan ng Diyos ang ating espiritu na noon ay wala pang laman o incorporeal spirit, kung kaya siya nagkaroong buhay, kung kaya siya nagkaroong halaga. Halimbawa, ng 49.7 bilyong pisong papel na ginagamit ngayon sa merkado, kung kaya lamang ito may halaga ay dahil sa gintong itinumbas sa kanya na ngayon ay nakadeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Gayon, kung kaya ikaw ay mayroong buhay at mayroong halaga, ay dahil sa hininga ng Diyos na idiniposito sa iyong kaluluwa na ang halaga ay higit pa sa lahat ng yaman ng buong sanglibutan ito. Kung iniisip mo man, kaibigan, at sinasabing ang buhay ko ay wala ng halaga at wala ng kahulugan dahil sa dinaranas mong malaking kalugihan, maraming pagkakautang, nasirang pamilya, at ngayon ikaw ay nasa banig ng karamdamang walang lunas. Bunga ng mga pagkakamali, maraming pagkakamali at kasalanang nagawa noon. Kung ito man ay iyong iniisip, sasabihin kong nagkakamali ka, kaibigan, sapagkat bago makita ng Panginoon ang iyong kasalanan at ang iyong mga pagkakamali, nakikita niyang unang higit ang kalikasang kanyang nasa iyo at ang hininga niyang nasa sa iyo, kung kaya madali sa kanya na patawarin ka sa lahat ng iyong mga pagkakasala. Katulad siya ng isang magulang na hindi magtataboy ng kanyang anak kung ito ay lumalapit at humihingi ng tawad. Kung ang pasya mo ngayon, kaibigan, ay magbalik
sa Panginoon, mangyari na sumunod ka sa aking panalangin bilang ating pagwawakas. Ama at aming Diyos, maraming salamat po at nakita ko ang aking sarili at patuloy kitang nakikita sa iyong mga salita. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan at ng aking mga pagkakamali. Tulungan mo po ako, Panginoong, makasunod sa iyong kalooban para sa aking buhay. Patnubayan mo po ako, Panginoon, ngayon at sa darating na panahon. Dalangin po namin ito sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa sandali pong ito ay puputulin muna natin ang ating aralin sa ilalim pa rin ng ating layunin, ng ating purpose ay isusunod natin ang kaputol ng ariling ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Amen.